And ito naman mga blessings mga kapiksi and mga good karma yung nag-aantay sa inyo. So kagaya nga ng sabi ko kanina, maaari kayo magkaroon ng mga financial gains or mga unexpected opportunities na maaaring magbigay daan for more money. And definitely guys, i-bless pa kayo lalo ni universe. And yung blessing na yon, dahil na rin sa bukod sa pagiging masipag nyo and masikap sa buhay, bahagi nun ay dahil sa inyong good karma din. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is first quarter, ang kapalaran ngayon 2025. So, January, February, March, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung mga 2025 kapalaran nyo guys, nasa ating YouTube channel na. If in case hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo sa homepage. Mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga maaaring maganap sa inyo ngayong first quarter ng 2025. Excuse me. Sorry guys. So, yeah, anytime sa loob ng first quarter guys, January, February, or March, pwede nyong ma-experience ito, mga kapiksi. So, for some of you guys, no, maaaring may mga kontrata, may mga bagong kontrata na dumating sa inyo, bagong taon, bagong offers, bagong kontrata, bagong simula, mga bagong proyekto na maaaring dumating sa inyo or i-offer sa inyo si universe. Usually, nangyayari ito sa mga empleyado, mga kapiksi, kasi kapag nagsasawa sila sa trabaho nila, kapag kaway-kaway sa mga tinamaan. Kapag nakuha nila yung 13th month pay nila, nagre-resign sila sa trabaho, tapos naghanap sila ng ibang mapapasukan. And okay lang yun mga kapiksi, kasi kung hindi naman tayo masaya dun sa current workplace natin, tsaka dun sa mga benefits, diba? Okay lang na mag-apply tayo and maghanap ng ibang trabaho, mga kapiksi. You are also being advised na timbangin nyo muna yung mga consequences or yung mga bagay-bagay bago kayo magdesisyon sa buhay nyo. Kung meron kayong mga kailangang pagdesisyonan, i-weigh nyo mga kapiksi yung pros and cons, and syempre kung ano yung mas maraming pros or mas maraming advantage, yun yung piliin nyo. Hindi lang yung mga kabuti sa inyo, but also yung mga kabuti sa ibang tao. And don't judge the book by its cover. In short guys, wag tayo maging judgmental. Always be fair mga kapiksi, walang kinikilingan tayo. Dapat always listen to both sides of the stories. If matrap kayo sa mga ganong klase ng sitwasyon, yeah, so yan yung first message para sa inyo. Another message for some of you, maaaring may ikasal, no? Probably sometime January or February, mga kapiksi, no? So for some of you, maaaring may mga ikasal, especially sa during Valentine's season, February, maraming kinakasal, mga kapiksi, or maaari din kayo magkaroon ng renewal of vows, mga kapiksi. For some of you naman, parang dun sa mga naghahanap ng religion where they can belong, kasi diba sometimes pag pinanganak tayo, kung ano yung automatic yun, kung ano religion ng parents natin, yun na rin yung religion natin, diba? But as we grow old, habang nagmamature tayo, parang may hinahanap tayo na kung ano talaga yung magre-resonate sa atin na religion. So for some of you guys, parang ganun, parang hinahanap nyo yung religion na magre-resonate sa beliefs nyo, mga kapiksi. Alright? And this one, ito naman guys, parang magsisimula na kayo na magtanim ng panibagong journey nyo ngayong 2025. Okay? So kung may mga goals kayo, mga specific desires, syempre kailangan magtanim tayo ng mga magagandang binhi, mga kapiksi, para talagang yun din yung ating anihin pagdating ng panahon. Alright? So, napakaganda ng mga messages para sa inyo, Capricorn. Comment down below if naka-resonate kayo.
So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for December, una magbibigay tayo ng 15% discount, pangalawa magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa Blimla, so pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life mga kapiksi, kaya avail nyo na. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount guys until December 31 na lang, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, eto guys, Capricorn, kayo ay represent ng King of Pens. Tatlong beses tayo guys maglalatag ng spread mga kapiksi. Isa for January, isa for February, isa for March. Pero anytime na sa loob ng first quarter, pwede itong makaresonate sa inyo. So dito guys, may presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaari magkaroon ng konting pag-aaway, konting competition ba, no? Pwedeng sa workplace ito mga kapiksi, sa trabaho nyo, medyo mahigpit yung competition. So, ibig sabihin, sa performance, no? Pwede rin sa negosyo, guys, kung kayo ay may mga business, pwedeng nararamdaman nyo rin yung higpit ng competition when it comes to your niche market, mga kapiksi. Pero, we should all remember, guys, no? Pagdating naman sa business or sa negosyo, kahit nasa damakmak pa na tindahan, let's say for example, tindahan, sari-sari store, magtayo ka ng sari-sari store sa bahay mo, di ba? Tapos yung kapitbahay mo nagtayo din ng sari-sari store. Karapatan nila yon, no? I mean, karapatan nyo lahat. Kung gusto nyo lahat kayo magtayo ng sari-sari store, karapatan nyo yun lahat mga kapiksi. Huwag nating sisiraan yung tindahan ng kapitbahay kasi para lang sa'yo bumili yung mga ibang kapitbahay, di ba? Meron kasing ibang ganon na nagagalit sila sa kapitbahay nila pag nagtatayo ng tindahan or pag nagtatayo ng business na kagaya ng negosyo nila. So, karapatan ng consumers. Nasa consumers naman yun, depende kung saan nila mas gustong bumili, kung saan mas maganda yung service, kung saan mas mura yung produkto. Kahit na marami pa kayong tindahan na magtayo tabi-tabi, kung maganda naman yung serbisyo mo, maganda yung produkto mo, tsaka yung presyuhan mo, diba? Babalik at babalik pa rin sa'yo yung kliyente. So, for some of you kasi, parang ganun yung nakikita natin na maaring nakakaramdam kayo ng pressure, no? Dahil sa competition sa negosyo, mga kapiksi. So, just become a better version of yourself, better service, better products, diba? Better strategies para maakit mo yung mga customer. Pero, wag na wag kayong maninira ng kapwa nyo because it will backfire to you as well, okay? So, yun yung nakikita natin na medyo toughness na maaari nyong ma-experience, mga kapiksi. Sa love, nagkakaroon din ng konting problema yung iba sa inyo. This is because for some of you, pwedeng hindi nyo napaprioritize yung relationship or yung karelasyon nyo dahil sa pera or sa trabaho. So, let's say for example, ikaw busy ka sa work, hindi mo naasikaso yung jowa mo, o kaya naman yung jowa mo busy sa work, hindi ka niya naasikaso. So, yung ganun, mga kapiksi. Pero it doesn't mean na hindi nyo mahal yung isa't isa. Nagkakaroon lang ng balakid sa relationship nyo and kailangan nyo lang magkaroon ng magandang communication para mapunan nyo yung gap na yun, mga kapiksi. Alright? And this is abundance of money. This is financial gains actually. May mga unexpected, magkakaroon ng unexpected turn of events sa buhay nyo ngayong
first quarter na parang bibigyan ka ng chance, another chance ni universe para makabawi, para gumanda yung status ng kaperahan mo. So may mga pintuan na magbubukas sa'yo na hindi mo ine-expect, no? So make sure na silipin nyo yung mga oportunidad na yon, and kung kaya nyong gawin or kung peg nyo, go for it mga kapiksi, kasi maaari maging sagot yon sa mga problema mo sa pera. Okay? So i-mind nyo to guys, mind financial gains, mind unexpected opportunities. Yan. So what else mga kapiksi? Tingnan pa natin. Ito naman is para sa February. Again guys, anytime sa loob ng second quarter, first quarter pa lang pala. Nagmamadali tayo masyado. So meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So yung mga kapiksi natin na nag-away, no, kasi nga 'di ba yung iba sa inyo nagkakaroon ng problema sa relationship, pwedeng nagkakaroon ng trust issues, pero maaayos din yung magkakaroon ng reconciliation sa relationship nyo. Magkakaroon din kayo ng time para makapag-usap and ma-realize ng bawat isa sa inyo kung gaano ka-importante yung relationship nyong dalawa sa inyo. Okay, and maayos din yung gusto nyo. So this is room for reconciliation para sa mga kapiksi na nagkakaaway-away or nagkakaroon ng problema sa relationship, guys. And ito naman mga blessings mga kapiksi and mga good karma yung nag-aantay sa inyo. So kagaya nga ng sabi ko kanina, maaari kayo magkaroon ng mga financial gains or mga unexpected opportunities na maaaring magbigay daan for more money. And definitely guys, i-bless pa kayo lalo ni universe, and yung blessing na yon dahil na rin sa bukod sa pagiging masipag nyo and masikap sa buhay, bahagi nun ay dahil sa inyong good karma din. So yung sinabi ko sa inyo kanina at the beginning ng inyong reading, na simulan nyo ng magtanim ulit, no? Panibagong binhi, kung ano yung mga desires nyo, kung ano yung mga goals nyo mga kapiksi, and aanihin nyo yan, guys, sa first quarter pa lang makakita na kayo ng liwanag, no? Na unti-unting uusbong itong mga tinanim nyo. Alagaan nyo lang yung mga manifestation nyo, alagaan nyo ng prayers, alagaan nyo ng affirmations. Syempre, kailangan yung pagkilos pa rin, okay? And alagaan nyo ng positibong mental diet mga kapiksi. And definitely, mga blessings talaga yung ibabalik sa inyo ni universe, okay? So again, yan, i-mind nyo na yan sa comment section itong mga blessings na to, good karma, at saka itong mga reconciliation mga kapiksi. Alright? So far, so good. Capricorn, maganda. Tingnan pa natin, guys, what else? Ano pang nag-aantay sa inyo? So, ilatag muna natin lahat. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Ito naman guys, nakikita natin na yung mga may ka-LDR na relationship. Okay? So, kung ang karelasyon mo ay LDR, mga kapiksi, maaring nagkakaroon kayo ng, or magkaroon kayo ng mga gusot, guys. Maaring magkaroon ng emotional pain, pwedeng magkaroon ng separation or hiwalay mga kapiksi, pero I'm not sensing na hiwalay parang feeling ko lang yung person mo may be doing something behind your back. Ibig sabihin maaari may ginagawa siya na hindi maganda, pero yung iba sa inyo parang pinipili nyong magbulag-bulagan. Yung iba sa inyo guys, pwedeng makarinig kayo ng mga balita, no? Let's say for example, nasa ibang bansa ka, yung jowa mo nandito sa Pinas, tapos mga pamilya mo nandito sa Pinas, baka nakakarinig ka ng hindi magandang balita tungkol sa jowa mo. Not necessarily na sinisiraan ng pamilya mo, pero baka nagsasabi sila ng totoo na baka yung jowa mo nilulusta yung pera mo, o kaya may ginagawang hindi maganda dito sa Pilipinas habang nagtatrabaho ka. So yung mga ganun. Although may bahid ng katotohanan, pwedeng may bahid ng katotohanan yung pagsumbong sa'yo. Hindi naman sinusumbong para sirain ka nila, but it's para sa concern din sila sa'yo. So and yung iba sa inyo parang
pinipili nyo magbulag-bulagan para, alam nyo yun, para, I don't know, para maging maayos pa rin yung relationship nyo. So, it's up to you guys kung paano nyo siya iti-take. Meron tayong mga relationship subliminals na pwedeng makatulong sa inyo. So, yung relationship for LDR, subliminal for LDR, best combo, lalo na kung magkalayo kayo, mga kapiksi. Alright? And very progressive pa rin naman kayo guys pagdating sa kaperahan. Actually, yung sinasabi natin na may mga bagong opportunities, eto nga yun guys, yung alagaan nyo yung opportunities, nanganganak pa ito, no? Habang lumilipas yung 2025 mga kapiksi, habang dumadaan yung mga buwan, parang nanganganak yung mga opportunities na pwede nyong samantalahin para lumago yung inyong kabuhayan. So, at saka yung mga negosyo nyo, kung kayo ay nagnenegosyo, parang lalo pang nanganganak yung mga negosyo nyo mga kapiksi, nagkakaroon ng progreso, positibong resulta. So, paabante na yung inyong punta mga kapiksi. So, nakikita natin yung pag-angat ng inyong kabuhayan unti-unti, Capricorn, sa first quarter pa lang ng 2025. So, very promising siya, guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo. Ito, guys, i-mind nyo na yan. Mind, progress, pag-asenso, pag-unlad, positibong resulta, itong expand, no? Kasi lumalago umi-expand yung inyong kabuhayan, guys. Kaya lahat yan, pati yung mga sinabi ko kanina, mga blessings, good karma, ano pa ba? Basta yung mga sinabi ko kanina. I-mind nyo na yan, guys, lahat sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo. Pwede nyo itong balik-balikan, guys, dahil ito good for 3 months. So, pwede nyo siyang balikan sa January, sa February, sa March, tapos ibangga nyo sila dun sa monthly reading nyo, para tingnan if nagmamatch yung energy. Kung ano yung nagre-resonate sa inyo, take those messages, okay? Alright, so ito yung ating 2025 kapalaran, guys, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.